Yan. Tanggalin natin siya. Yan. Medyo mainit pa. Yun, nanikit na yung ano niya, gasket niya. So, matigas na siya mga kalikot. Talagang kailangan na siyang palitan. Good morning once again mga kalikot. Welcome back dito sa panibagong episode ng ating Kalikot TV. And meron na naman tayong bagong gagawin for today. And ang ating project car for today is a Chevrolet 2014, which is nagkaroon siya ng problem or oil leakage dito sa kanyang cylinder head cover. So ang gagawin natin dito mga kalikot is i-replace natin yung kanyang cylinder head cover gasket para ma-eliminate natin or ma-rectify natin yung issue niya na oil leakage dito sa ating makina. And I will teach you the procedures and the tools also na we're going to need para magawa natin ng maayos itong ating trabaho. So stay tuned lang kayo dyan mga kalikot. So yun mga kalikot, yan yung engine bay ng ating Chevrolet Sonic na gagawin. So as you can see mga kalikot, ayan yung oil leak sa kanyang engine valve cover. So ang issue niyan mga kalikot is yung head cover gasket. Kaya nagkakaroon siya ng oil leak dyan sa pagitan nung pinaka cylinder head and nung cylinder head cover. So yun yung gagawin natin mga kalikot, i-replace natin yan yung head cover gasket na yan para mawala yung mga oil leakage dyan sa part na yan. And syempre dapat malinisan din natin yung mga langis-langis na yan na nandyan sa mga makina para mas madali nating ma-monitor na kung magkakaroon pa siya ng oil leakage once na mapalitan na natin yung mga gasket. So stay tuned lang kayo dyan mga kalikot. So yan mga kalikot, ang una natin gagawin is itatanggalin muna natin yung mga wiring harness na naka-attach dito sa ating cylinder head cover, and at the same time itong pinaka cover ng ating spark plug coil. So yan, sa pagtanggal na ito mga kalikot, meron lang yung clip dito. Angatin mo lang yung isa and then matatanggal mo na yan. Yan, set aside mo lang to para hindi masira. And then itong wiring harness natin dito mga kalikot, meron siyang clip na dalawa na nag-hold dito sa bracket na nakalagay dito sa ating cylinder head cover. So gamit lang kayo ng flat screwdriver and then i-press nyo lang outwards. Dito kasi may clip sa loob, i-press nyo lang upwards and pull mo yung harness pataas. And ito ding isa. Yan, matatanggal mo na yung harness na yan. So dito siya nakakabit mga kalikot, yung bracket na yan sa ating cylinder head para ma-access natin tong bolt na yan. So yan mga kalikot, and then ito ring wiring harness na to kasi nakakabit din siya sa ating cylinder head over. So yan. So once na matanggal nyo na yung mga harness na yan mga kalikot, proceed na tayo dito sa terminal connector ng ating ignition coil pack. So madali lang tanggalin yan mga kalikot. Mga kalikot, gamit lang kayo ng screwdriver and then i-press nyo lang to, tapos tulungan nyo lang siyang makalabas dito sa ating ignition coil pack. So ayan, natanggal na natin yung ating wiring harness and then pwede na tayo mag-start nung ating disassembly nung ating valve cover. Tatanggalin natin yung dipstick. So,
And yung oil filler cap, tatanggalin din natin. Ang bolt pattern nitong ating cylinder head cover is mga Torx screws and bolts. So yun yung gagamitin nating mga tools sa pagtanggal nitong bolts nitong ating ignition coil, and at the same time dito sa mga bolt ng ating valve cover. So since wala tayong Torx na ratchet set, ang gagamitin natin dito is yung 8mm na normal na hex socket wrench para matanggal yung mga bolts na yan. So dito sa kailangan talaga natin is Torx na screw pang tanggal. So mas maganda mga kalikot, meron kayong lagayan ng mga bolts na tinatanggal nyo para hindi kung saan siya nakalagay. Mga kalikot, ito yung pagtanggal na itong coil pack na to, dahan-dahan lang. Kasi isang isang assembly siya mga kalikot. So ayan, as you can see, yan yung ating ignition coil pack, isang buo yan. So ingatan natin yung mga kalikot na wag ma-damage. Kasi pag ito na-damage mga kalikot, alam niyo naman siguro kung magkano presyo ng ganito. Yung isang piraso nga lang, napakamahal ito magbuong to. So ingatan nyo to mga kalikot. So ayan guys, as you can see, yung tagas ng langis natin dito sa ating engine valve cover is nakaabot na dun sa loob ng ating pinaka-cylinder. Ayan, as you can see, di ba? So ibig sabihin talagang worn out na yan. Kailangan na natin siyang palitan para hindi na siya umabot dun sa ating mga spark plug. Kasi once na umabot yung langis nyo dun sa spark plug and basa ng langis yung inyong mga spark plug, pwedeng mag-cause yun ng misfire ng inyong mga makina. So di maganda yun mga kalikot. So guys, ang style ng tornilyo nito mga kalikot is hindi na uhugot. Baka mamaya hugutin nyo. Meron yung lock dun sa loob para siguro para hindi mawala yung mga tornilyo. Yun yung design nung ginawa nung manufacturer, para pag binalik nyo siya, kompleto pa rin yung mga tornilyo nya. Huwag nyo pipilitin tanggalin yan kasi mababasag tong plastic na valve cover nyo. So hindi nyo talaga yun mahuhugot. Yan. Tanggalin natin siya. Yan. Medyo maibig pa. Yun, nanikit na yung niya, gasket niya. So, matigas na siya mga kalikot. Talagang kailangan na siyang palitan. So ayun mga kalikot, as you can see, ayan medyo talagang mahina na yung gasket ng ating cylinder head cover. Malutong na siya mga kalikot. So ayun mga kalikot, sobrang tigas na ng gasket. Kailangan na natin siyang palitan. Bago kayo mag-replace nung panibagong gasket, linisan nyo muna tong yung surface nung pinaka cylinder head natin para maganda yung lapat nung bagong gasket na ikakabit natin. Tanggalin nyo yung mga itim-itim na yan, tsaka yung mga langis. So mga kalikot, gagamit tayo ng degreaser. Siyempre from road trend to mga kalikot. 454. Para matanggal natin yung mga oil buildup dito sa ating cylinder head.
place yan, ano, after yung applyan yung cylinder head ng degreaser, i-wipe lang siya ng clean na basahan para matanggal yung mga langis na tumagas dito sa ating cylinder head. So yan mga kalikot, ito yung valve cover ng ating project car. So as you can see, marami siyang mga tagas ng langis dito sa mga edge ng ating plastic cover. Ayan, pati sa likod. So lilinisan natin itong mga kalikot para pag napalitan na natin siya ng bagong head cover gasket, madali nating makikita kung meron pa rin siyang leak. So by the time na mapalitan natin siya ng bagong head cover gasket and makita natin na meron pa rin siyang leak, baka ang may problema na is ito mismong pinaka valve cover. Kasi plastic material siya, prone siya sa warping. So ibig sabihin hindi na maganda yung lapat niya dun sa ating cylinder, kaya nagkakaroon siya ng leak. Kaya ganyan din karami yung mga tornilyo niyan para ma-prevent yung ganong problema itong mga ganitong klase ng valve cover. So lilinisan natin itong mga kalikot, and once na ma-install natin yung gasket, i-assemble na natin siya. So gamit itong ating degreaser, syempre from Road Trend yan mga kalikot. I-spray mo lang yan dyan para matanggal natin yung mga langis-langis niyan. Kailangan lang masoak yung mga parts na mayroong tagas ng langis para effectively na matanggal natin yung mga oil residue dito sa ating valve cover. Sa ma-cover up mo na yan mga kalikot ng degreaser, set aside mo lang yan mga at least 3 to 5 minutes para mag-penetrate yung ating degreaser dun sa dumi, dun sa oil build-up nitong ating valve cover gasket. Yan. Ito, lalo itong mga kanal na nilalapatan ng ating pinaka-gasket. Ito, yan o. Mga kanal na yan. Gamit lang kayo ng brush. Gamit lang kayo ng brush mga kalikot para effective na matanggal yung mga langis-langis na yan. Agitate nyo lang siya ng brush mga kalikot para mas mabilis mag-loosen yung mga dirt and mga oil build up dyan sa inyong cylinder head cover. Once na nalinisan na natin yung ating valve cover gasket, papatuyuin lang natin yan para mawala yung mga water residue bago natin ibalik dun sa ating cylinder head. Yan mga kalikot, nandito na tayo sa ating engine bay and mag-a-apply na tayo ng gasket maker dito sa ating cylinder head. So hindi naman kailangan sobrang kapal nung application natin nung gasket maker mga kalikot. So manipis lang para hindi siya kalap. So make sure lang mga kalikot na lahat nung part na dadapuan ng ating gasket merong gasket maker para masigurado natin na hindi siya magkakaroon ng leak.
So yan ha, lagyan na natin mga kalikot, and ang sunod na step natin dyan is ilalagay na natin yung ating cylinder head cover dito sa ating cylinder head. So ayan, ready na tayo, and ibabalik na natin yung ating cylinder head cover. Yung mga kalikot, na ilapat na natin yung ating cylinder head cover. So sa paghihigpit nito mga kalikot, ang isang tip natin dito is dapat pantay yung pagkakahigpit natin ng ating mga tornilyo. So ang gagawin natin is pa-cross dito, dito, and dito, dito, saka tayo maghihigpit dun sa mga gitna para masigurado natin na pantay yung paghigpit natin and hindi gumalaw yung gasket na nilagay natin dito sa ating cylinder head cover. Kasi pag inuna natin yung dito sa gilid na one side lang at hindi tayo naghigpit dito, ang tendency yung gasket mako-compress papunta dito. So ang tendency dun sa gasket, gagalaw siya, and then pwedeng magkaroon yun ng clearance para magkaroon siya ng leak once na mahigpitan na natin lahat ng bolts. So mas maganda mga kalikot kung ang gagawin natin paghigpit dito sa mga nuts na to is pantay, left and right, para hindi tayo magkaroon ng ganong issue. And then yung final tightening natin mga kalikot, gagamit tayo ng torque wrench. So sinet natin siya sa 14 Newton meter. So yan, nasa 14 Newton meter siya. Yun yung torque nung ating head cover bolts. Kasi hindi natin pwede itong higpitan ng sobrang higpit mga kalikot, kasi may tendency na maputol yung mga bolts ng ating cylinder head. So pag nangyari yun, malaking problema yan. So kailangan gamit tayo ng torque wrench para masigurado natin na tama yung higpit ng kada tornilyo. So yun mga kalikot, no, pag gumagamit tayo ng torque wrench, di ba sinet natin siya ng 14 Newton meter. So malalaman natin na tama na yung ating higpit ng ating tornilyo pagka gumano na siya. Yung ibig sabihin na reach na niya yung torque na sinet natin pag nabali na ng ganyan. So pagka nakita nyo yung wrench yung pumitik na ng ganyan, tama na yan. Ibig sabihin nakaset na siya as 14 Newton meter. So wag nyo nang hihigpitan yun. Ibig sabihin tama na yung setting ng ating mga bolts. And then after that mga kalikot, once na mahigpitan na natin lahat ng bolts ng ating cylinder head cover, babalik na natin yung ating spark plug coil. So sa pagbalik nito mga kalikot, make sure lang na pag binalik nyo siya, mayroon kayong clicking sound na maririnig pag diniin nyo. Ibig sabihin nag-engage na yung ignition coil pack natin doon sa 4 na spark plug. So ganun din to mga kalikot, 14 Newton meter din yan. Yung cover ng ating oil filler.
And then yung mga electrical harness na tinanggal natin. Ayan. Okay. And then ito. And then yung ating pinaka-cover. Napakabilis. And then we're done! So yan mga Kalikot, tatapos na naman tayo sa panibagong episode ng ating Kalikot TV and successfully napalitan natin ng cylinder head cover gasket yung ating project car, which is a Chevrolet Sonic. Dun sa mga gustong maghanap ng mga spare parts ng inyong mga sasakyan, ang isang tip natin dyan mga Kalikot is ibigay ninyo yung chassis number ng inyong sasakyan. Kung online man or directly doon sa auto supply na pagbibilan nyo ng mga pyesa, para sigurado na tama yung pyesa na may bibigay dito sa inyong sasakyan, and mas madali ninyong ma-rectify yung problema ng inyong mga auto. Kung nagustuhan mo tong episode na to ng ating Kalikot TV, don't forget to like it, and kung nakatulong ito sa iyo mga Kalikot, don't forget to share it to others para makatulong din ito sa kanila. And syempre, don't forget to subscribe to our channel para mas lalo kang maging updated dun sa mga videos pa na parating dito sa ating Kalikot TV. So until next time mga Kalikot, paalam!